Lampas 3 milyong tao ang naitaboy o na-display sa kanilang mga tirahan dahil sa kaguluhan sa Mindanao sa pagitan ng taong 2000 hanggang 2010. Batay po yan sa datos ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development at ng nooy NDCC o National Disaster Coordinating Council. Kabilang sa mga nawala ng tirahan ng ilang kababayan nating Muslim. Pero matapos ang makasaysayang pirmahan ng Bangsamoro Framework Agreement kahapon, umaasa ang ilan sa kanila na hindi lang ito magiging hudyat ng pagtatapos ng labanan, kundi magiging simula rin ng pag-unlad ng Mindanao. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, labas nga sa usapin nitong Bangsamoro bilang isang political entity. Sabi ng isang NGO, dapat rin daw tutukan yung mga isyong pang-ekonomiya na saklaw nito. Lalo pat ang usaping ito ay may tuturing na isa rin sa pinag-ugatan ng kaguluhan sa Mindanao. Marami sa nakatira dito sa Kulyat sa Quezon City mga taga Mindanao. Lumikas dahil sa kaguluhan sa lugar nila doon. Si Jalal, taga Balabagan, Lanao del Sur, ilang beses raw kinailangang lumikas simula pa noong 1978 dahil tila sinusundan daw sila ng gera. Nasira ang mga bahay namin, nasunog yung mga kagamitan namin, lahat. At saka maraming namatay, mga kamag-anak namin. Masakit talaga sa may namatay. At saka wala namang kaming ginagawang masama. Ganito rin daw ang naranasan ni Jubaida sa Marawi. Kaya mula noon, dito na muna sa Maynila sila tumira ng kanyang mga apo. Pero umaasa pa rin daw siyang makabalik sa bayang Sinilangan. Mahirap yung gira. Ano ba naranasan niyo? Na walang kakain, walang tulog. Bubalik kami lahat yung mga anak ko. Babalik po kayo doon? Oo, walang gulo. Pareho ngang nabuhayan ng loob sina Jalal at Jubaida sa pinirmahang Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Umaasa silang ito na nga ang susi sa inaasam-asam nilang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Pero sana raw may sapat na dahilan sila, di lang para makauwi, kundi para manatili na roon. Kung tutong yan ma'am, i-unlad ulit ng Mindanao. Babalik ulit kami. Hindi makapagtrabaho, kung pwede sa gobyerno, makapagtrabaho kami. Obserbasyon ng NGO na Philippine Center for Islam and Democracy, alinsunod raw sa Framework Agreement, hindi raw ganoon kalinaw ang mga isyong pang-ekonomiya na kailangan ring tugunan. Labas pa sa isyong politikal na komprehensibo naman daw na talakay sa nasabing kasunduan. A large part of the cause of the revolution is economics. And this should also be addressed. Otherwise, there will still be kidnapping, for ransom, carnapping, drug problem, because these problems are associated with poverty. So there will still be unpeace. Pero malaking bagay na rin daw ang nakasaad sa Framework Agreement tungkol sa revenue at wealth sharing. Gayon din ang paglalatag ng mga pangunahing karapatan ng Bangsamoro. Kasama na ang pagkilala sa pagkawala ng mga teritoryo at iba pang ari-arian nila na tungkulin daw ng central government at ng Bangsamoro government na palitan o ayusin. Jessica, isa rin daw sa magandang puntos dito sa Framework Agreement, no? Kasi meron siyang provision on normalization at nakapasok dyan na magtatayo rin ng isang trust fund para dun sa mga combatants and non-combatants para sa kanilang economic facilitation o para matugunan din yung kanilang pangangailangan, Jessica. In the meantime, Ruth, no, kasi matagal na proseso pa itong Framework Agreement, sana na humantong sa Peace Agreement. In the meantime, may mga nababanggit bang solusyon dito sa pagkaka-displace sa napakarami nating mga kababayan sa ilang lugar sa Mindanao, no? Kasi I understand hanggang ngayon napakaraming nakatira pa rin sa mga evacuation site. Jessica, sa ngayon, no, in relation to the setting up of Bangsamoro, no, wala pa kasing detalye tungkol dyan dahil ang sinasabi rin naman nitong parehong negotiating panels ay magkakaroon pa sila ng further discussion dahil nga may mga annexes pa itong framework agreement kung saan ilalagay lahat dyan ng detalye at magkakaroon muna ng konsultasyon kung paano na rin na ipapatupad ang Bangsamoro Framework Agreement. So in terms of yung implementation ngayon, kung ano yung kinalaman dyan sa mga internally displaced persons, wala pa tayong ganyang programa, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.